Pagkapasok ng hepe sa conference room, ay agad nang kumumpas si Lino sa dingding na pader. Lumiwanag iyon at nagkaroon ng butas na bilog na maliwanag. Tara na, wika ni Lino at agad namang nagsipasok sina Tingting, Mancio at Kulas. Ang bangis mo, Kuya Lino. Kaya mo naman palang gumawa ng portal. Inasa mo pa kay Clea kanina. Naligaw pa tuloy tayo. Wika pa ni Tingting. Hindi ba naman kasi ako nakakapagpaalam kanina kay Michael eh. Ha? Sinong Michael? Michelangelo? Yung Ninja Turtle? Bigla namang nagsalita si Michael sa isipan ni Lino. Gagawin kong pagong yung mga kaibigan mo. Bakit ba pag binabanggit ang pangalan ko, ay yung pagong agad ang naiisip nyo? Sabi naman ni Lino kay Tingting, yung Arkanghel, hindi yung Ninja Turtle. Ah, akala ko yung pagong eh. Napangiti na lang si Lino dahil nagsimula na magparamdam at magsalita si Michael sa kanyang isipan. Ano, hindi ba kayo sasama? Tanong ni Lino dahil nakita niyang naroon pa rin sa kabilang bahagi sina Chief Aguila at Lexi. Sabi naman ni Mang Adimir, Uy, Albert, tara na! Ligtas ba dyan? Oo naman, halika na, masyado kang diskumpiyado eh. Uwi ka ni Mang Adimir, kaya pumasok na sa portal ang hepe at ang inaanak nitong si Lexi. Pagkalingon nila sa likuran ay nawala na ang butas. Hala, nasaan na ang butas? Paano tayo babalik sa opisina? Tanong pa ni Lexi. Sabi naman ni Tingting, Hello ma'am, pwede po mag-arkila ng sasakyan di ba papauwi? Pwede rin mag-commute. Pero kung magiging successful ang lakad na ito, pwede naman kayong tumawag ng police backup. Umirap naman ang dalaga. Sabi naman ni Tasyo, Oo nga Lexi, may punto sila. Hindi tayo pwede magdala ng police mobile rito dahil hindi naman ito official police operation. Pero kung may marirescue tayo rito, edi pwede na tayo magpapunta ng police force at mobile. Hindi na sumagot ang dalaga dahil alam niyang may punto rin ang sinasabi ni Tingting at Tasyo. Nakita ni Lino na may mga kainan sa unahan at may coffee shop rin. Tara, doon tayo magkape. Wika ni Lino at nagsimula ng maglakad. Sumunod naman sa kanya ang lahat. Dumikit sa kanya si Chief Aguila. Lino, paano ka nakagawa ng portal? Ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Isa po akong babaylan, di ba? At ginagabayan ako ng kalangitan. Kaya kahit papaano, may munting tulong silang ibinibigay sa akin. Paano mo nasisigurong dito magpapakita ang mga kalaban at kung anong oras? Kutob ko lang po, pero madalas tama ang kutob ko. Kaya magtiwala na lang din kayo kahit kaunti. Oo, sige. Pagsang-ayon pa ni Hepe at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkarating sa coffee shop ay umorder na silang lahat ng kanya-kanyang kape at naupo sa mga upuang malambot malapit sa bintana para makita nila ang nangyayari sa labas. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula nang dumami ang mga kabataan sa tapat noong kapihan. May basketball court kasi roon at marami ang naroon na nagsisimula ng mag-shooting ng bola. Marami rin ang kabataan sa paligid na nagmemeryenda at nagkikwentuhan. Nagsalita si Lino. Chief, may malapit bang eskwelahan rito? Oo. Sa likod ng kalyeng ito, may public school, elementary, high school at college. Kaya ito talaga ang tambayan ng mga estudyante after ng klase. Marami ring mga nagdi-date rito. Dito kasi ang pinakamalapit na park. Kaya nga naisip ko na tama ka. Dahil lahat ng lugar kung saan may dinukot ay sa mga ganitong lugar talaga. Tambayan ng mga kabataan. Lexi, maging alerto ka sa paligid. Malakas ang kutob kong lilitaw rito ang mga hinahanap natin. Yes sir. Sagot ng dalaga at lumabas ng coffee shop upang doon magmasid-masid sa paligid. Ilang saglit pa ay agad may kumapal na usok sa may unahan.
Nagtatakbo patungo roon si SPO1 Lexi. Kaya naman napatingin ang karamihan sa kanya. Noong makarating siya sa lugar na may namumuong hamog ay napahiya siya. May 3 pwesto roon na magkakahilera na nagtitinda ng barbecue at nagsisimula palang magpaningas ng uling na paglulutuan kaya naging makapal ang uso. Dali-daling ibinalik ng dalaga ang baril sa holster at naglakad papabalik. Akala niya ay kalaban na. Pagkabalik niya sa may harapan ng coffee shop, ay suminya siya sa hepe na wala lang yun. Sabi naman ni Lino, "Masyadong mainit ang inaanak niyo, Chief. Mainit rin ang dugo niya sa amin." "Ano ka ba, Lino? Huwag mo seryosohin yan. Kung titignan naman kasi ay napakasimple niyo lang. Hindi ka nga mukhang albularyo. Tapos ang mga kasama mo ay mukhang mga pangkaraniwang tao lang din. Mas mukha pa ngang kargador." Opo. Ganito talagang pormahan namin palagi para makapag-imbestiga ng malaya at hindi pagdudahan ng mga kalaban. Tsaka, hindi nyo na itatanong, iyang si Kulas ay isa ring babaylan. Mas nauna pa yan sa akin. Simple lang kumilos at umasta. Pero kaya niyang wasakin ang isang buong bayan sa loob lang ng 10 minuto gamit ang isang ipo-ipo. Tapos yan si Tingting. Siya na ang kasama ko sa lahat ng misyon magmula noong nagsisimula pa lang ako sa pag-aalbularyo. Anong talent niyan? Kumain? Kaunti na lang, Chief. Magiging pareho na kayo ng statement ng inaanak mo. Hindi po albularyo si Tingting, pero isa siyang healer. Kaya niyang gumamot ng sakit o kahit pinsala sa katawan. Kahit nga yung mga naghihingalo na at nasa bingit ng kamatayan, nagagawan niya pa ng solusyon. Si Mancio naman ay bihasa sa hand-to-hand combat at paggamit ng baril dahil sa loob ng military detachment yan nag-training sa loob ng 1 taon mahigit. Maliban doon, magaling yan magluto. Kakaiba talaga ang grupo nyo. Halo-halong skills. Mabuti at wala kayong kasamang babae. Meron po, 2. Girlfriend ko yung isa, na bihasa naman sa sniper's rifle. Ang isa naman ay isang assassin. Mukha lang dalagita at napakaganda. Pero hindi na mabibilang sa kamay ang taong napatay noon at mga gusaling pinasabog. Isa ring magaling na hacker at system manipulator. Mukhang mas matindi pa pala sa squad ng pulis o SWAT team ang grupo nyo. Tama kayo, sir. Pwede nyo mang masabi yan. Nakangiting wika ni Lino. Ilang saglit pa ay nagkagulo na sa unahan. Kahit malayo ay nakikita ni Lino na may bumukas na portal sa unahan at may mga maliliit na guhit ng kidlat ang paligid. Napatayo si Lino. Narito na sila. Wika niya sabay labas na ng coffee shop. Agad na ring nagsilabas ang mga kasama niya. Sabi ni Kulas, "Lino, anong game plan natin rito?" Sabi naman ni Lino, "Siguraduhin niyo lang muna na mapalis ang mga sibilyan sa paligid para walang masaktan at wala ring makukuha. Yung mga nasa pwesto, ipasarado niyo na ang pwesto nila at papasukin silang lahat sa loob. Mga Adimir, kayo rin, tumulong na rin sa pagpapapasok sa loob ng mga tao." Pagkalingon ni Lino sa dalagang si Lexi ay agad na iyong nagtatakbo patungo sa nakitang bumukas na portal. "Lexi! Bumalik ka rito! Delikado ang mga yan harapin mag-isa!" Sigaw pa ni Chief Aguila, pero hindi na siya nito pinakinggan. Narinig nilang may mga putok ng baril sa unahan. Sabi naman ni Lino, "Kulas, paikutin mo na ang 4 na ipo-ipo sa paligid upang mahigop pa itaas ang hamog na ginagawa nila. Tuloy-tuloy lang para walang maipon sa ibaba." "Okay, Lino." Sagot ni Kulas at agad kumumpas. Agad na ring may nabuong 4 na ipo-ipo at unti-unting hinihigop ang hamog papaitaas. Hanggang sa maging malinaw na ang paligid. Nakita nila ang isang lalaki na matino naman ang itsura, pero may maitim na aura na lumalabas mula rito. Tapos may 2 lalaki na nasa anyong taong lobo sa magkabilang gilid nito. Sa likuran naman ay nakasunod ang 8 mga nilalang na nakamaskara. At ang duda nila, iyon na nga ang tinatawag na berserker.
Biglang kinabahan si Chief Aguila noong makitang naroon na ang dalagang si SPO1 Lexi sa harapan mismo ng grupong iyon. Mahigit 10 hakbang lang ang layo. "Lexi! Umalis ka na dyan!" Sigaw muli ni Chief Aguila, pero imbis na makinig, bumunot ng baril ang dalaga at pinagbabaril iyong lalaking nasa gitna. Pero agad may humarang na 2 berserker na halimaw sa harapan sa nagsisilbing pinuno nila. Doon tumatama lahat ng bala pero hindi naman tinatablan. "Lino, parang awa nyo na! Gumawa kayo ng paraan para mailigtas ang inaanak ko! Mamamatay siya roon!" Pagmamakaawa pa ni Chief Aguila kay Lino. Sabi naman ni Lino, "Tingting, gamitin mo na ang itinatago mong talento. Kunin mo roon ang dalaga. Sayang eh." "Ha? Anong sayang?" "Ay, ang ibig kong sabihin, baka mapahamak." "Okay, no problem." Sagot ni Tingting at agad nang pinagana ang kakayahan na hawak na buhok ng tikbalang at mabilis na wala sa paningin ni Chief Aguila. Halos walang nakapansin sa bilis ng takbo ni Tingting. Ibinaba niya ang braso ng dalaga na nakatutok pa sa mga paparating na kalaban. Sa kanya niyakap sa bewang at itinakbo pa pabalik sa tabi ni Chief Aguila. "Ha? Anong nangyari? Paano ako napunta rito?" Gulat na tanong pa ng dalaga, pero walang sumagot sa kanya. Ang bulyaw kaagad ng kanyang ninong ang bumungad sa kanyang pagmumukha. "Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo, kakayanin mo mag-isa ang mga iyon?" "Pero ninong, nasa range ko sila." "Nasa range mo nga! Tinatablan ba ng bala?" Natahimik ang dalaga at napatingin sa grupo ng mga kalaban na tila galit na galit dahil siguradong papalpak na ang kanilang balak na makapanguha ng mga kabataang lalaki at babae dahil wala nang natirang tao roon. Lahat ay nagtakbuhan na. Ang iba naman na gustong makiosyoso ay pinaputukan ng baril ni Mang Adimir at Tasyo para magsialisan. "Walang hiya! Sino ang pakialamerong ito? Nakita ko na ang larawan noong Magnus. Wala siya sa mga lalaking narito." "Anong gagawin natin, Pinunong Ulong?" tanong naman ang alalay. "Wala na tayo mapapala rito. Magsibalik na tayo sa kuta natin. May iba pang araw para bumalik rito nang walang makikialam." "Sigurado kayo, Pinuno? Ayaw niyong parusahan natin ng matindi ang mga pakialamerong ito?" "Huwag na. Wala rin tayong mapapala kapag ginawa natin iyon." Wika pa ni Ulong at tumalikod na upang bumalik sa portal na kanilang nilabasan. Sa bahagi naman ni Lino, sinabi ni Chief Aguila, "Anong balak niyo, Lino, sa mga taong iyon?" Sabi naman ng dalaga, "Bakit siya tinatanong niyo, Ninong? Tayo ang mga pulis rito at may mga baril. Dapat tayo ang masusunod. Hulihin natin ang mga yan at papanagutin sa batas. Ikaw, Lino, subukan yung pigilan o hadlangan ang gagawin ko. Kayo ang babarilin ko." Wika noong dalaga, sabay sugod na naman at nagpatuloy sa pagpaputok ng baril patungo sa mga kalaban. Sabi naman ni Lino, "Katigas talaga ng ulo ng inaanak niyo, Chief, no? Ganito po ang balak ko. Gaya ng sinabi ko, hindi ito official police mission. Uubusin natin lahat ng yan. Dahil wala namang kulungan ang makakapagkulong sa kanila dahil hindi sila pangkaraniwan. Kaya nilang gumawa ng portal papunta sa kung saan nila gustuhin, kagaya ng ginawa ko. Ano, may permiso nyo na po ba ang plano kong ito?" Sasagot sana si Chief Aguila pero nakita niyang tumalsik ang dalaga papalayo dahil sinuntok ito ng isang berserker sa sikmura. Umangat iyon sa lupa at sinalubong ng sipa kaya napatalsik sa malayo at namimilipit sa sakit habang nakabulagta sa lupa. "Lexi!" Sigaw ni Chief Aguila at sumugod na rin papunta sa inaanak habang bumabaril gamit ang hawak niyang armalite. Sabi naman ni Kulas, "Lino, bakit ang tamlay yata ng reaksyon natin ngayon? Wala ba tayong gagawin?" Sabi naman ni Lino, "Unang-una, matamlay ang kilos natin dahil busog tayo masyado. Baka magka-appendicitis tayo eh. Pangalawa,
Narinig nyo naman ang sinabi ni Lexi. Sila ang pulis, kaya sila ang masusunod rito. At kapag pinigilan natin siya, tayo daw ang babarilin. Eh kailan ka pa nakinig sa isang babae pagdating sa ganitong sitwasyon? Nagtatakang tanong ni Kulas. Joke lang, Kulas. Gusto ko lang kainin niya ang mga sinabi niya. Kanina, galit na galit kayo sa babaeng yun eh. Tapos ngayon, concern na kayo? Tama rin yan, na masaktan siya gamit ang kamay ng mga berserker para matuto ng leksyon. Kaysa naman kayo ang manakit dyan dahil sa pagiging balasubas ng ugali. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, tumalikod na ang grupo ng mga halimaw. Mukhang babalik na sila sa portal. Sabi naman ni Lino, yan ang hindi natin hahayaang mangyari. Pagkatingin nila sa may unahan, naroon na rin si Natasio at mga Adimir, bumabaril sa mga berserker. Pero halatang baliwala lang sa mga iyon ang tama ng bala. Kumumpas si Lino paturo sa portal noong pinunong aswang na si Ulong at unti-unti iyong sumara. Sinong nagsara ng portal? Malakas na sigaw pa noon. Sabi naman ni Lino na naglalakad papalapit. Pare, ako ang nagsara ng portal nyo. Hindi pa nga tayo nagkakakilala eh. Aalis na kayo? Ikaw! Tampalasan ka! Ngayon, you have my attention! Kung kanina ay wala akong balak na saktan kayo, nagbago na ang isip ko. Dudurugin ko lahat ng buto sa inyong katawan bago ko kayo papatayin. Sabi naman ni Lino na nagpapatuloy sa paglalakad papunta sa grupo ng mga kalaban. Wow! Big words! Maganda yan. Ang tawag dyan ay pangarap. Alam mo ang kinaganda pa dyan? Dahil libre mangarap, tulog man o gising. Hayop kang lalaki ka! Ikaw ang una kong papahirapan! Wika ni Ulong at naglabas na isang malaking espadang itim at may itim na enerhiyang lumalabas roon. Sabi naman ni Lino kay Chief Aguila, Ano, kami na po ba ang lalaban o gusto niyong kayo pa rin? Ano Miss Lexi? Gusto raw nito mandurog ng buto. Baka gusto mong ikaw na ang humarap. Ikaw ang pulis, di ba? At ikaw lang ang may talent o skills para sa mga kasong ganito. Nagsalita naman si Chief Aguila. Sige na Lino, kayo na ang bahala. Labas na ang kapulisan sa ganitong uri ng kalaban. Uwi ka noon at napatingin sa inaanak na may dugo sa ilong at sa bibig. Sabi ni Lino, Paano, mga kapanalig at kapatid sa pagluluto ng masarap na gulay na walang sahog? It's party time! Inalalayan nila Mang Adimir at Chief Aguila si SPO1 Lexi papalayo sa lugar para hindi madamay sa magaganap na labanan. Si Tasyo naman ay patuloy na bumabaril sa mga lumalapit na mga berserker. Nagulat sila noong makitang naghubad ng jacket sina Mancio at Tingting. Parehong may sapaw na sando ang mga iyon sa loob. Makikita ang mga itak na nakasukbit sa likuran na hindi masyadong halata dahil may magandang kaluban at natatabunan ng jacket. Si Kulas naman ay lumuhod at inilapat ang kanang kamay sa lupa. Pagkatayo noon ay may hawak ng gintong latigo. Saan ang galing ang latigo niya? Tanong ni Chief Aguila. Sabi naman ni Mang Adimir, Huwag ka nang magtanong Alberto. Di ba nga ang sabi ko, mga albularyo sila? Kaya marami silang baong sandatang kakaiba. Malamang, espiritual ang sandatang yan. Maging ang dalagang si Lexi ay napapabilib na sa kanyang nakikita. Kung kanina ay napakababa ng tingin niya sa mga ito dahil sa pag-iitsura, kasuotan at asal na parang tatanga-tanga at walang alam sa mundo. Pero ngayon ay nagbago na. Para na rin kasing nagpalit ng katauhan ang apat. Naging seryoso at nagmukhang mga mandirigma na pang-espiritual. Napalingon pa si Tingting kay SPO1 Lexi bago siya lumapit sa unahan. Miss Lexi, manood ka para masagot lahat ng tanong mo at pagdududa sa kakayahan ng mga hindi nakapag-aral ng kolehiyo. Itinaas ni Tingting ang dalawang kamay habang hawak ang dalawang itak. Sabay takbo ng mabilis
gamit ang kakayahan ng tikbalang na hawak niya. Nagsalita si Lino sa malakas na boses. "Huwag niyong papatayin ang mga nakamaskara ha! Ililigtas natin sila! Ang mga aswang na gabunan ang gagawin nating abo sa gabing ito!" Itinaas ni Lino ang dalawang kamay paturo sa kalangitan. At may dalawang malalaking guhit ng kidlat ang lumitaw at diretsyong tumama sa kanya. Napatili sa gulat ang dalaga dahil nasundan iyon ng malakas na kulog. Sina Mang Adimir at Chief Aguila naman ay napaigtad rin sa gulat at nakaramdam ng pag-aalala dahil kitang-kita nila na tumama kay Lino iyong kidlat. Pero noong mawala ang liwanag ay nakita nilang may hawak ng espada si Lino na ang talim ay parang itsura ng kidlat at nagliliwanag. "Paano nangyari yun? Nagkaroon siya ng espada na yari sa kidlat?" Sabi naman ni Mang Adimir. "Sa pagkakaalam ko, isang malakas na babaylan niyang si Lino. Pero hindi ko alam kung gaano kalakas. At hindi ko rin akalaing kaya niyang tumanggap ng kidlat at makakagawa ng espada na yari din doon." Huminga ng malalim si Lino at humanda sa pagsalubong sa salakay ng pinuno ng mga gabunan na si Ulong. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 188. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.